What's up mga brodies? Share ko lang sa inyo kung ano yung naging experience ko nung nagpapalit ako ng coolant. Bali, first time ko talaga magpapalit ng coolant dahil bago nga lang tong sniper ko at first time ko magkaroon ng ganito yung motor na merong radiator at liquid cooled pa. So wala talaga akong idea kung paano pinapalitan to. Nanonood naman ako sa YouTube kung paano, pero hindi na ako naglakas loob na gawin mag-isa dahil mahirap at baka magkaroon pa ng problema dahil napaka-sensitive talaga ng sniper natin pagdating sa mga coolant na to. 1 year na rin naman si sniper ko, 13,000 kilometers na yung naitakbo niya nung mga time na yan. Nag-decide ako na palitan na yung coolant niya ng buo. Kasi merong mga nagsasabi na dagdagan lang daw. Pero para sa akin, mas maganda na palitan ko na lahat kasi ganun din naman yun, di ba? Pumunta ako sa Yamaha mismo, sa kasa, sa pinagbilan ko ng motor. Sobrang haba ng pila. Fast forward, pumunta ako dito sa isang shop. Dito naman lagi naman talaga ako nagpapagawa dito. At ayun, binlord ko nga si kuya. Pasensya na kuya kung naisama ka sa video. Hindi ko naman intensyon na ipahiya ka or siraan ka dito. At ang purpose lang naman netong video na to ay magbigay ng kaalaman. Hindi ko po sinisiraan yung shop nila. At hindi ko naman sasabihin kung saan tong shop na to or taga saan ako. For educational purpose kaya nasama kayo. Pero hindi ko po kayo sinisiraan, okay? So ito na nga. Ito yung available nila na coolant, yung Preston. Yun na lang yung pinili ko, Preston, at yung 500 ml lang. So ito na, binabaklas na ni kuya. Ako actually wala talaga akong idea kung paano sinisimulan. Or ayan, dinrain na po ni kuya yung coolant ko, yung mga lumang coolant. So sabi ko kay kuya, i-double check mo yung reservoir. Kailangan kasi niyan, bawal maghalo yung lumang coolant sa bago. O nanggaling na ako sa Yamaha pagkatapos nito dahil doon na ako ulit nagpapalit ng coolant. Dahil sobrang hassle nang nangyari sa akin. After neto, nag-overheat yung motor ko. Yun pala, mali yung process ni kuya. Pero may mali lang siya sa mga steps. Dahil siguro, bago nga tong sniper, akala niya siguro hindi maselan. So napakaselan talaga ng sniper talaga pagdating sa pagpapalit ng coolant. Pumunta ako sa Yamaha at ang sinabi sa akin ng mekaniko doon is mali yung process ng pagpapalit sa akin ng coolant or may kulang. Hindi naman mali. Actually may kulang lang dahil ang nangyari, hindi niya na-drain ng maayos lahat ng mga natirang coolant sa radiator ko. Bale, yung mga coolant kasi, iba-iba kasi sila ng kulay. So, regardless sa mga tatak or mga brand, iba-iba kasi ng kulay yung mga coolant. So, pag naghalo yung dalawang kulay, ito, based to dun sa mekaniko galing sa Yamaha. Pag naghalo yung ibang kulay ng coolant, isa to sa nagiging cause ng overheat. Okay? So, yung iba kasi, pinaghalo lang or dinadagdag sa reservoir, sa reserve. So, sabi sa akin ng Yamaha, mas mainam talaga na palitan mo lahat ng coolant na sa ganon, hindi pwede maghalo. Kasi pag naghalo, isa yun sa nagiging cause ng overheat. So, pangalawa, mali yung process sa akin ni kuya dahil dapat pala binibleed. So, papakita ko sa inyo kung saan binibleed kasi galing ako sa Yamaha, nakita ko kung paano nila binleed yung motor ko, kung paano nila binleed yung coolant ko habang umaandar. Hindi ko siya na-videohan actually kasi bawal mag-video doon sa loob, sa working station nila, bawal daw. Kaya, anong nangyari? Papakita ko na lang sa inyo kung saan nila binibleed at kung ano yung mga tatanggalin nyo. Ito, para sa mga gusto lang naman to mag-DIY, pero ang number 1 talaga na suggestion ko sa inyo is dalhin nyo talaga siya sa kasa, dalhin nyo talaga siya sa mekaniko. Ito, marami akong napanood sa YouTube pero hindi nila ginawa yung process na yon yung nakita ko dun sa Yamaha. So ito, papakita ko lang sa inyo kung saan talaga tinatanggal, ano yung mga tatanggalin ninyo para talaga madrain talaga lahat ng coolant ninyo. So kasi pag na-drain nyo na yan lahat at nasalinan ng bago, 100% wala na talagang mangyaring overheat dyan kasi ganun yung nangyari sa akin. Basta sigurado lang kayo na ayos yung yung fan nyo, yung fan ng radiator nyo kasi pag sira rin yung fan ng radiator nyo, ibang kaso naman yan. So ito, kung makikita nyo tong hose na to, ito kailangan tanggalin nyo to, itong hose na to.
Kasi ito yung nagdadala ng coolant papunta sa makina natin, di ba? So kailangan na-drain yan. Kasi sa akin, hindi yan na-drain dito yung gumagawa sa akin. Itong una kong pinagpalitan ng coolant. Hindi niya yan nahugot, hindi niya yan natanggal, hindi niya yan napatulo. So may mga tira. Nung tinanggal yan ng mekaniko sa Yamaha, may mga tira yan na mga coolant. Bali naghalo na yung kulay eh. Kasi yung coolant ko dati pula eh. Yung sinali niya sa akin green. Kaya nung tumulo yan, parang orange na yung tumulo sa kanya. So kaya yan, dinrain niya yan. Okay, kung napatulo nyo na lahat, sigurado na kayong wala na talagang tira. Ibalik nyo na yung mga hose, pati yung drain plug, at unahan yung salinan tong reservoir. So yan, merong nakalagay dyan na level kung hanggang saan lang, may maximum tsaka minimum. So i-level nyo lang siya kung saan yung nararapat, okay? So yan, ikabit nyo na, itakpan nyo na yan, at sunod nyo namang gagawin, lalagyan nyo naman yung sa may radiator na mismo. So ayan, make sure nyo lang na nasa tamang level na yung coolant nyo sa pagsasalin yan, okay? So pagkatapos naman yan, kung nasalinan nyo na nasa tamang level na, ang iba kasi ginagawa, sirasara na lang yan. Pero ang trick talaga dito, yung ginawa ng mekaniko sa Yamaha, kailangan paandarin nyo yung makina. Pag pinaandar nyo na yung makina, hihigop pa yan ng coolant. So habang umaandar, sasalinan nyo siya ng sasalinan habang umaandar. So ito na yung pangatlong trick talaga. Habang umaandar yung makina, habang nagsasalin ka, luluwagan mo tong nut dito sa kabila. Ito. So luluwagan mo lang siya hanggat magkaroon siya ng onting singaw. Kasi habang sinasalin mo yung coolant mo, makikita mo yan dyan, lumalabas yung coolant. So yan yung tinatawag na bleeding. Ang purpose kasi niyan is para mapalitan lahat ng mga tirang coolant dun sa radiator mo, yung nagsisirculate sa makina mo. So habang binibleed yan, umaagos lahat ng mga tira. Parang nahuhugasan na rin yung radiator mo niyan eh. So wala talagang tira. Huwag kayong mag-alala dahil marami naman yung coolant sa Yamaha. Bali 1 liter yon. Yung magagamit nyo dyan halos wala pang 500 ml eh. So talagang saktong-sakto yun, marami pa kayong matitira. Kaya kahit paagusin nila yon, kahit paagusin nyo yon, marami pa rin kayong natitira. So ang purpose nun is i-bleed siya para umagos, para mag-circulate hanggang mapalitan ng purong coolant ng Yamaha yung nagsisirculate sa radiator nyo. So yun yung purpose ng pagbi-bleed nila. So habang nagbi-bleed yan, may makikita kayo dyan kung nagpapalit na siya ng kulay. Ngayon, habang umaagos yan, pag nakita nyo na puro na talaga na coolant na sinalin nyo yung nagbi-bleed dyan, pwede nyo na yan ilak, pwede nyo na yan higpitan, pwede nyo na rin isara. So habang sinasara nyo yan, mag-add na ulit kayo dun sa may radiator nyo mismo. So ilagay nyo ulit sa tamang level, mag-add na ulit kayo ng coolant dito sa may radiator ninyo. So umaandar pa rin yung makina hanggang makuha ninyo yung tamang level ng coolant ninyo sa may radiator nyo. Saka nyo isara. Higpitan ninyo, pero wag nyo pa rin patayin yung makina. So nahigpitan nyo na, umaandar pa rin yung makina. Ang gawin ninyo, hintayin ninyo na umandar yung fan. So ganun yung ginawa sa akin eh, sa Yamaha mismo sa kasa. Hintayin ninyo na umandar yung fan, umikot yung fan nya. Pagka umikot na yung fan, okay na yun. So siguro nakuha sa akin ng mga 20 minutes bago umikot yung fan, bago uminit yung makina ko. So once na umikot na yung fan, nag-blow na siya, yun okay na yun. Okay na yung pagsasalin ninyo ng coolant ninyo. Tandaan natin mga paps, hindi issue dito kung anong brand yung ginagamit yung coolant. Kahit anong bilhin nyo na coolant, basta pang motor yan, so accepted yan, pwede natin gamitin yan sa sniper natin. Pero dapat nasa tamang process tayo at make sure na hindi maghahalo yung magkaibang coolant, lalo na yung magkaibang kulay. At isa pa, wag kayong magsasalin lang sa reservoir nyo. Ang gawin nyo, magpalit na kayo, palitan nyo na ng buo kasi ganun din naman yun eh. Mas maganda kung laging napapalitan siya, lalo na kung lagi kayong bumabiyahe. So meron naman kasing kilometers yan kung ilan. So mas maganda talaga na palitan nyo na siya ng buo para at least bago. Huwag kayong mag-alala, marami yung nabibili sa Yamaha, 1 liter yun. Hindi nyo yun mauubos lahat, hindi nyo yun kayang ubusin sa isang palitan lang, maraming matitira doon. Kaya okay lang na mag-bleed kayo hanggang makuha ninyo yung tamang consistency, yung sigurado kayong puro. Kasi yun talaga yung number 1 na nagiging cause ng overheat natin sa Simula talaga niyan nung nagpalit ako niyan. Hindi na ako nagkaroon ng problema, hindi na nag-overheat yung motor ko.
So tandaan ninyo, mas maganda kung dadalhin natin talaga sa mismong Yamaha, talagang sa mekanikong nakakaalam, para makaiwas tayo sa problema. So kung kaya naman natin gawin yan kung walang-wala na talaga. Pero mas maganda talaga ibigay na lang natin talaga sa mga mekaniko para at least alam nila yung ginagawa niya. So ayan, maraming salamat sa panonood. Sana natulungan ko kayo sa naging issue natin dito sa overheat ng Sniper 155. Maraming salamat sa panonood.